Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Nasubukan niyo na bang masabi sa inyong sarili na ayaw niyo na, suko na kayo, o sawa na kayo sa buhay o sa mga ginagawa ninyo, na para bang wala ng pag-asa, o kaya naman sabi niyong ayaw niyo na, pagod na ako. Mga kapatid, may mga pagkataon po na tila gusto na lang natin sumuko sa mga hamon ng ating buhay. At para bang nakakawalang gana, nakakapagod na lang, at mas gusto na lang natin na tumigil, sumuko, o kaya naman yung mas nakakatakot, yung mawala na lamang tayo sa mundo. Sa ating ebanghelyo ngayon, tampok din ang sa ating pagdidilay, yung pong panahon na tila wala ng pag-asa, o kaya naman tila pagod na tayo, nakakasawa na ayaw na natin. Kailan ba tayo kadalasan nawawalan ng pag-asa? Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin na ito yung kakatapos nilang magbisyon at sila po ay bumalik at sila ay, ang mga alagad ay nagbigay ng kanilang report sa Panginoon. At alam ng Panginoon na pagod sila. Kaya po kadalasan mga kapatid, tayo'y tila pagod sa buhay o nawawala ng pag-asa kapag pagod na tayo. At alam ng Panginoon ito, kaya ang kanyang unang paanyaya sa kanyang mga alagad ay sila'y magpahinga. Nang sinabi niya, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." Hindi po masamang magpahinga. Lahat po tayo napapagod. Tao tayo. At huwag nating aasahan na parang kaya nating gawin ng lahat at lagi nating kayang gawin ng lahat. May panahon at pagkakataon na tayo mapapagod, magsasawa, pero imbis na tayo'y mapanghinaan ng loob, sumuko, bumitaw, umayaw, ang una natin sanang gawin ay ang magpahinga. At yung pagpapahinga na ito, hindi lamang yung wala kang gagawin. Pero sana po yung pagpapahinga ay yung tayo ay manahimik, yung mayroon tayong katahimikan, hindi lamang sa panlabas pero sa kalooban. At ito ay mangyayari lamang kung tayo ay magpapahinga na kasama ang Diyos. Pangalawa po na nais kong pulutin natin sa ating ebanghelyo ngayon. Kailan ba tayo tila napanghihinaan ng loob sa buhay o tila nawawalan ng pag-asa kapag yung mga pagkakataon na hindi po sumasang-ayon yung panahon, yung mga pangyayari sa ating plano sa buhay? Bakit po sa ating ebanghelyo ngayon nagplano silang mag-R&R? Dahil pagod sila, alam ng Panginoon. Pero nung sila po ay pumunta sa lugar kung saan sila magpapahinga, magre-rest and recreation, ay nagulat na lang ang Panginoon at ang mga alagad na nandun na yung napakaraming tao. So imbis na sila ay magpapahinga, ayon sa kanilang plano, ito'y naging pagkakataon na ipagpatuloy nila ang pagmimisyon. Paalala ito mga kapatid na sa buhay natin may mga hindi nasusunod kasi alam ng Diyos hindi yan yung pinakamaganda para sa atin. And so, when things get awry or our plans get awry or when our plans do not come into reality, it only means that God is brewing something better. God has prepared something better for us. Kaya sana wag tayong sumuko, mapanghinaan ng loob kasi alam natin may nilulutong mas magandang Panginoon kaysa sa plano natin, kaysa sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Magtiwala lang tayo at maging flexible and open, and we will see the greater things that the Lord has prepared for us. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.